Alam nyo ba na may mga gamot na ininom ng libu-libong matatanda araw-araw? Akala nila okay lang, akala nila para sa kalusugan nila, pero sa totoo lang, dahan-dahan nilang sinisira ang kanilang bato. Hindi ko sinasabi na mahirap hanapin ang mga gamot na ito. Hindi. Ang mga gamot na ito ay napaka-common, madalas iresetang ng mga doktor, at maraming Pilipino na 60 years old pataas ang umiinom nito ng mahabang panahon. Walang takot, walang tanong, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan nila. Sa video na ito, i-explain ko sa inyo ang 5 uri ng gamot na sobrang gamit ngayon at sa mga matatanda, mas mabigat ang epekto nito sa bato. At gagawin ko ito ng maayos, bibigyan ko kayo ng totoong pangalan ng mga gamot, pero generic names lang, walang brand, para mas maintindihan ninyo kung ano ang pinag-uusapan natin. Hindi ito para takutin kayo. Hindi ito para sabihin na itigil ninyo ang inyong gamot na walang tanong sa doktor. Ito ay para sa kaalaman lang, para maintindihan ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong katawan, para pag nag-usap kayo sa inyong doktor, mas malinaw, mas sigurado ang inyong desisyon. At manatili kayo dito kasama ko, kasi yung huling gamot na pag-uusapan natin, isa sa pinakapopular sa mga matatanda at isa rin sa pinakanakakasira sa bato kung ginagamit na walang tamang kontrol, lalo na kung pinagsama pa sa ibang gamot. Sige, simulan na natin ang countdown. Gamot numero 5. Gamot para sa acidity at pangprotekta ng sikmura. Ito ang nakakagulat sa karamihan kasi hindi ito para sa sakit, hindi para sa tulog, hindi para sa presyon. Ito ay para protektahan ang sikmura, kaya maraming matatanda ang umiinom nito na walang pag-aalinlangan, taon-taon, walang tanong. Kapag sinasabi ko ang ganitong gamot, ang ibig kong sabihin ay yung mga kilalang gamot tulad ng omeprazole, pantoprazole, esomeprazole o lansoprazole. Yung mga gamot na inumin bago kumain, yung mga akala ng tao ay walang problema at minsan ang mga doktor pa mismo ang nagsuggest nito para iwas lang sa sakit ng tiyan. Ang problema, ang bato ay hindi masyadong okay sa ganitong paggamit ng mahabang panahon. Sa nakaraang mga taon, napapansin na kapag ang ganitong gamot ay ginagamit ng matagal, maaaring magdulot ito ng inflammation, ng pamamaga sa tissue ng bato. Hindi ito masakit, hindi ito halata agad, walang malinaw na sintomas sa simula, pero ang damage ay patuloy na nangyayari ng hindi napapansin ng tao. Nakita ko na ang maraming matatandang tao na pumupunta sa klinik na may problema na sa kanilang blood test, tumataas na ang creatinine nila. At kapag sinuri natin ang kanilang history, may nakikita kaming pattern. Ilang taon nang umiinom ng omeprazole araw-araw, walang tigil, walang revaluation, hindi na alam kung kailangan pa ba talaga nila ito. At isa pang problema, ang ganitong gamot ay nakakagambala sa absorption ng minerals tulad ng magnesium. At kapag bumaba ang magnesium, ang bato at ang kalamnan ay nagsisimulang masaktan. Nakikita natin ang cramps, panghihina, pagod na pagod at madalas inaakala lang na dahil sa edad, pero may ibang dahilan pala. Ngayon, hindi ibig sabihin na masama ang ganitong gamot. Sa maraming kaso, mahalaga ito. Ang problema ay kapag naging automatic na, kapag routine na lang at hindi na dahil kailangan talaga. Sa klinik, madalas lang namin ayusin ang oras ng pag-inom, suriin ang diet, bawasan ang irritants, at samahan ang sikmura ng mas natural na paraan para hindi na umaasa ang katawan sa gamot araw-araw. At kapag nangyari ito, ang bato ay mas relax na, mas kaunti ang trabaho. At manatili kayo dito kasama ko kasi kung ang ganitong gamot na sobrang common at accepted ay maaaring makaapekto sa bato kapag walang kontrol, ang susunod na gamot ay mas madalas pa sa araw-araw na buhay ng matatanda at ang impact nito sa bato ay hindi napapansin. Gamot numero 4. Diuretics na ginagamit na walang tamang monitoring. Ang gamot na ito ay napaka-common na hindi na ito itinuturing ng maraming matatanda na delicate na gamot. Iniinom ito para sa presyon, para sa pamamaga, para sa puso, para umihin ng maayos, o simpleng dahil minsan sinabi ng doktor at hindi na muling sinuri. Kapag sinasabi ko ang diuretics, ang ibig kong sabihin ay yung mga kilalang pangalan tulad ng furosemide, hydrochlorothiazide, chlorthalidone, spironolactone o toracemide. Yung mga gamot na tumutulong mag-eliminate ng tubig, nag-aalis ng pamamaga at kapag ginamit ng tama, napaka-helpful. Ang problema ay kapag patuloy itong ginagamit ng ilang taon nang walang adjustment, walang fine-tuning at hindi nakikinig sa sinasabi ng katawan. Ang bato ang organ na direktang naapektuhan ng ganitong gamot.
Tuwing gumagana ang diuretic, pinipilit nito ang bato na mag-eliminate ng tubig at minerals. At sa matatanda, ang balance na ito ay mas fragile kaysa sa akala natin. Nakita ko na ang maraming kaso kung saan ang tao ay nagsisimulang umihi ng madalas sa araw. Gumigising sila ng ilang beses sa gabi, pakiramdam nila ay mahina, nahihilo kapag tumayo, tuyo ang bibig, manipis ang balat at hindi nila naugnay ito sa gamot. Iniisip nila dahil sa edad lang, pero ang totoo, ang bato ay nagtatrabaho sa constant state ng dehydration. Kapag nawala ng sobrang tubig ang katawan, ang dugo ay nagiging malapot at kapag nangyari ito, ang flow patungo sa bato ay bumababa. Ang bato ay nakakakuha ng mas kaunting oxygen, mas kaunting nutrients at nagsisimulang magdusa. Hindi ito masakit, hindi ito halata, pero sa blood test, dahan-dahan tumataas ang creatinine. At isa pa, ang diuretics ay maaaring mag-outer ng important minerals tulad ng sodium at potassium. At kapag nasira ang balance na ito, hindi lang ang bato ang nagsusuffer, lumalabas din ang cramps, slight confusion, muscle weakness, irregular heartbeat, mga senyales na madalas minamaliit hanggang sa malala na ang problema. Sa clinic, ang madalas kong nakikita ay ganito. Yung dosis na okay noong 5 o 0 years ago ay pareho pa rin ngayon kahit hindi na pareho ang katawan. Ang bato ay tumatanda, ang timbang ay nagbabago, ang muscle mass ay bumababa, pero ang gamot ay pareho pa rin. Hindi ibig sabihin na dapat itigil ang diuretic. Ang ibig sabihin ay dapat itong i-adjust, suriin, i-individualize kasi kapag ginagamit na walang inat, ito ay magiging silent burden para sa bato. Lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko na ang tamang hydration, adjusted sa bawat kaso, ay sobrang importante. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng tubig na walang kontrol, kundi sa paghanap ng tamang punto para ang bato ay hindi pinipilit magtrabaho. At mahalaga ring regular na suriin ang blood test kahit okay naman ang pakiramdam kasi ang bato ay hindi nagreklamo hanggang sa pagod na. At bigyan ninyo ako ng pansin kasi ang susunod na gamot ay hindi para sa pag-eliminate ng tubig, hindi rin para sa sikmura, ito ay para sa isang bagay na milyon-milyong matatanda ang nag-iisik na essential, halos untouchable. Pero kapag maling ginamit, maaaring pabilisin ang pagkasira ng bato ng higit pa sa inaakala ninyo. Gamot numero 3. Gamot para sa mild pain na iniisip na safe. Ito ang madalas gumawa ng resistance kapag binabanggit ko kasi ang karamihan ay nakikita ito bilang pinaka-safe na option. Hindi ito strong anti-inflammatory, hindi ito nakakairita sa sikmura, hindi ito naugnay sa malalaking risks at dahil dito, ginagamit ito ng walang alalahanin. Kapag sinasabi ko ang ganitong uri ng gamot, ang ibig kong sabihin ay mainly ang paracetamol, na kilala rin bilang acetaminophen, isang gamot na ininom ng maraming matatanda ng ilang beses sa isang araw para sa sakit ng ulo, sa joints, sa likod, o simpleng para magpagaan lang ng pakiramdam. Ang problema ay hindi ang occasional dose. Ang problema ay kapag naging daily habit na ito, sustained sa loob ng buwan o taon. Kahit ang paracetamol ay mas kilala sa epekto nito sa liver, ang hindi alam ng marami ay sa matatanda, ang prolonged use nito at accumulated doses ay maaari ring makaapekto sa bato at ginagawa nito ito ng tahimik. Walang clear signal sa simula. Nakita ko na ang mga taong umiinom ng 2 o 3 doses sa isang araw. Araw-araw, iniisip na ito ang pinaka-safe na option na mayroon. Pero ang bato ay kailangan mag-filter ng byproducts ng gamot na ito paulit-ulit. At kapag ang bato ay hindi na bata, ang paulit-ulit na karga na ito ay nagsisimulang magsara ng bil. At mayroon pang napaka-importante na bagay na madalas hindi napapansin. Ang paracetamol ay present sa maraming combination medicines, gamot para sa flu, para sa colds, para sa body pain, at nang hindi napapansin, ang tao ay nat-accumulate ng doses sa buong araw, lumalampas na sa kaya ng bato na ay handle ng safe. Sa clinic, kapag sinusuri ko ng detalyado kung ano talaga ang iniinom ng isang matatanda, minsan nakikita ko na ang paracetamol ay lumalabas ng 2, 3, o kahit 4 na beses sa iba't ibang presentations. At kapag sinabi ko ito, ang reaction ay laging pareho. Doktora, akala ko safe lang yan. Ang bato, kapag paulit-ulit na nakakaranas ng ganitong karga, maaaring magsimulang magpakita ng slow pero progressive changes. Bumababa ang kakayahan nitong mag-concentrate ng urine, nag-outer ang filtration, at sa paglipas ng panahon, ang blood test ay nagsisimulang mag-reflect nito. Ngayon, hindi ibig sabihin na dapat ignore ang sakit o bawal ang gamot na ito.
Ang ibig sabihin ay dapat itong gamitin ng may kriteria, respetuhin ang maximum doses, iwasan ang unnecessary combinations, at higit sa lahat, suriin ang paggamit nito kapag ang sakit ay naging chronic na. Sa maraming kaso, nakita ko na ang improvement kapag pinagsama ang mga non-pharmacological strategies, tamang aplikasyon ng init, gentle movement, adapted mobility exercises, at natural supports na hindi masyadong nakakabigat sa bato. Ang katawan ng matatanda ay hindi nangangailangan na patayin ang sakit ng sapilitan. Kailangan lang maintindihan kung saan nanggagaling ang sakit at samahan ito ng hindi sobrang pinapahirapan ang mga organs na nag-filter at naglilinis ng dugo. At atensyon, kasi ang susunod na gamot ay hindi para sa physical pain. Ito ay para sa isang bagay na nakakaapekto sa milyon-milyong matatanda, may kinalaman sa pahinga, sa anxiety at sa isip. At ang impact nito sa bato ay karaniwang sobrang underestimated. Gamot numero 2. Gamot para sa pagtulog at para sa pagkalma ng anxiety na ginagamit ng matagal. Ang gamot na ito ay halos hindi na ugnay sa bato. Iniinom ito para mas makatulog ng maayos, para kumalma ang isip, para hindi masyadong mag-isip, para mag-relax sa gabi. At dahil dito, maraming matatanda ang gumagamit nito ng ilang taon nang walang tanong. Kapag sinasabi ko ang ganitong uri ng gamot, ang ibig kong sabihin ay mga gamot tulad ng lorazepam, alprazolam, clonazepam, diazepam o zolpidem. Gamot na gumagana sa nervous system, nag-i-induce ng tulog o bumabawas ng anxiety, at sa ilang pagkakataon, maaaring helpful. Ang problema ay kapag naging fixed part na ng daily routine. Sa matatanda, ang mga substance na ito ay hindi nakakalabas ng katulad noong bata pa sila. Ang metabolism ay mas mabagal, ang muscle mass ay mas kaunti, at ang bato ay mas kaunting margin para mag-filter at mag-eliminate ng mga labi ng gamot. Dahil dito, sa paglipas ng panahon, ang katawan ay nagsisimulang mag-accumulate nito. Nakita ko na ang mga matatanda na nagsisimulang makaramdam ng bagal, confusion, kulang sa reflexes, madalas mahulog o may constant feeling na malabo ang isip. At madalas hindi iniisip na ang gamot para sa pagtulog ang dahilan kasi iniisip nila dahil sa edad lang, pero may mas delicate pa. Ang ganitong gamot ay maaaring magpababa ng blood pressure sa gabi at bawasan ang flow ng dugo patungo sa bato habang natutulog ang tao. At kapag paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi, ang bato ay nagsisimulang magdusa ng tahimik. At isa pa, dahil nagdudulot ito ng antok at mas kaunting perception ng uhaw, maraming matatanda ang umiinom ng mas kaunting tubig sa buong araw, at ang combination na ito, less hydration, more chemical load, at lower renal flow, ay especially dangerous para sa tumatandang bato. Sa klinik, kapag sinusuri namin ng maayos, maraming pasyente ang nagugulat na lampas na pala sila ng 5 o 0 years sa pag-inom ng parehong gamot para sa pagtulog, walang nag-evaluate ulit kung kailangan pa ba, kung tama pa ba ang doses, o kung may mas safe na alternatives. Lagi kong sinasabi ang isang napaka-importante. Ang pagtulog ay essential, pero ang pahinga ay hindi dapat nakakamit sa pag-force sa katawan. Sa maraming kaso, small changes sa gabi routine, lighter dinner, mas stable schedules, at simple breathing techniques ay maaaring mag-improve ng tulog nang hindi pinapahirapan ang bato. Mayroon din gentle natural supports na, kapag properly indicated at tama ang dosis, ay maaaring makatulong para mag-relax ang nervous system nang walang accumulative effect. Pero kahit natural, dapat may kriteria at supervision pa rin. At bago tayo magpatuloy, hayaan ninyong mag-invite ako ng maikli. Mag-subscribe kung gusto ninyo ang video, kasi nag-uusap tayo ng information na hindi laging clearly explained at maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan sa mahabang panahon. At ngayon, bigyan ninyo ako ng matinding atensyon. Kasi ang gamot numero 1 ay malamang ang pinakareseta, pinaka-accepted, at halos walang gustong tanungin. At kapag hindi na-adjust habang tumatagal ang mga taon, maaari itong maging isa sa pangunahing dahilan ng kidney deterioration sa matatanda. Gamot numero 1. Gamot para sa presyon na ginagamit ng ilang taon ng walang readjustment. Ito ang walang duda, isa sa pinakareseta na gamot sa matatanda. Iniinom ito araw-araw, madalas since decades na, at karaniwang nakikita bilang totally necessary at safe. At sa maraming kaso, totoo naman. Ang problema ay hindi ang gamot mismo, ang problema ay ang tagal at ang kawalan ng adjustment. Kapag sinasabi ko ang grupo na ito, ang ibig kong sabihin ay mga gamot tulad ng enalapril,
losartan, valsartan, captopril, lisinopril, amlodipine o atenolol at iba pa. Gamot na tumutulong kontrolin ang blood pressure at protektahan ang puso, pero direktang nakakaimpluwensya rin sa flow ng dugo na pumupunta sa bato. Ang mga bato ay umaasa sa tamang presyon para mag-filter ng dugo ng maayos, hindi masyadong mataas, pero hindi rin masyadong mababa. At dito lumalabas ang silent problem sa maraming matatanda. Nakita ko na ang mga taong pumupunta sa klinik na nagsasabi, "Doktora, nahihilo ako kapag tumayo. Doktora, pakiramdam ko ay mahina ako. Doktora, wala akong gana kumain. Doktora, ang blood test ko para sa bato ay hindi na okay." At madalas, kapag sinuri natin ng maayos, ang blood pressure ay masyadong mababa na para sa edad at kondisyon ng taong iyon. Ang gamot na perfect noong 60 years old ay maaaring sobra na noong 75 o 80, pero dahil kontrolado ang presyon, walang gustong tanungin ulit. Kapag bumaba ang presyon ng mas mababa sa kailangan, ang bato ay nakakakuha ng mas kaunting dugo. At ang bato na nakakakuha ng mas kaunting dugo ay nagtatrabaho ng mas kaunting oxygen. Hindi ito masakit, hindi ito humahalata, pero nagsisimulang mawala ang kakayahan nito na mag-filter dahan-dahan, blood test after blood test. At isa pa, ang ilan sa mga gamot na ito ay maaaring baguhin ang paraan ng pag-handle ng bato sa potassium at iba pang minerals. Sa mga taong may reduced kidney function na, maaari itong magpabilis ng deterioration kung hindi masinsinang bantayan. Gusto kong maging malinaw dito. Ang pagkontrol ng blood pressure ay fundamental, nakakaligtas ng buhay, nagpoprotekta sa puso at sa utak. Pero sa matatanda, ang kontrol na ito ay dapat personalized at dynamic, hindi automatic o rigid. Sa aking practice, madalas lang namin i-adjust ang doses, baguhin ang oras, o pagsama-samahin ang gamot sa simple habits para ang bato ay makabalik sa pagtatrabaho ng mas kaunting stress. Bawasan ang hidden sodium sa pagkain, i-improve ang hydration, mag-move regularly at kontrolin ang actual weight ng katawan, may napakalaking impact. Pero sa mga taong may advanced kidney disease, diabetes, o umiinom ng maraming gamot, anumang pagbabago ay dapat laging kasama ang treating doctor. Ang goal ay hindi tigilan kundi i-fine-tune. At ngayon gusto kong magtanong kayo sa sarili ninyo ng totoo. Ilan sa mga gamot na iniinom ninyo ngayon ang huli na na-adjust habang iniisip kung paano ang inyong bato ngayon at hindi kung paano ito 0 o 15 years ago? Bago tayo magtapos, gusto kong huminto sa isang napaka-importante. Marami ang nagtatanong kung bakit ang ganitong mga gamot ay sobrang reseta kung maaari naman nilang masira ang bato ng matatanda. At ang sagot ay hindi simple. Ang karamihan sa mga gamot na ito ay hindi masama. Sa maraming kaso, kailangan talaga. Ang problema ay kapag nareseta ng isang beses at maintained forever, walang review kung paano nababago ang katawan habang tumatagal ang mga taon. Sa kasalukuyang medical practice, maraming consultations ang maikli. Priority nila ay kontrolin ang numero, ang presyon, ang sakit, ang sintomas. At kapag ang numero ay bumuti, iniisip na okay na ang lahat. Pero ang bato ay hindi nagsasalita sa immediate numbers, ito ay nasisirang tahimik. At isa pa, may nakikita akong napakadalas. Ang isang gamot ay nagiging dahilan ng isa pa, may para sa presyon, may para sa pag-ihi, may para sa sakit, may para sa tulog, may para sa sikmura. At nang hindi napapansin, ang bato ay nasa gitna ng constant combination ng mga substance na kailangan nitong i-filter araw-araw. Ang bato ng matatanda ay wala ng parehong kakayahan ng adaptation tulad ng dati, kaya ang damage ay karaniwang mabagal, tahimik at cumulative. At dito gusto kong bigyan kayo ng matinding atensyon. May mga senyales na nagpapakita na ang bato ay maaaring magdusa at hindi dapat i-normalize. Umihi ng mas kaunti sa karaniwan. Pamamaga sa angkles o talukap ng mata. Persistent tiredness na walang malinaw na dahilan. Pagbabago sa kulay o amoy ng ihi. Madalas na cramps. Slight confusion o kawalan ng concentration. Ito ay hindi simpleng edad lang. Ito ay mga mensahe ng katawan na humihingi ng review. Lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko ang napakalinaw. Ang pagpunta sa doktor ay hindi lang kapag may sakit. Ito ay kapag ang katawan ay nagsisimulang kumilos ng kakaiba, kapag may hindi na nag-fit tulad ng dati. Ang video na ito ay hindi para itigil ninyo ang inyong treatments. Ito ay para makuha ninyo ulit ang kontrol ng inyong kalusugan, para magtanong kayo, para suriin ninyo,
para hindi ninyo inormalize ang mga senyales na maaaring ma-prevent. Maraming beses, sa pag-adjust lang ang doses, pag-improve ng habits, at pag-monitor ng blood test regularly, ang mga bato ay nakakabalik sa pagtatrabaho ng mas relaxed at stable. Ang goal ay hindi mabuhay ng walang gamot at lahat ng cost. Ang goal ay walang gamot na makakapag-damage sa mga organs na nagtrabaho para sa inyo sa buong buhay ninyo. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo na tingnan ang inyong kalusugan sa ibang mata, inimbitahan ko kayong mag-like at i-share ito sa kahit sino na nangangailangan. Maraming matatanda ang umiinom ng ganitong gamot araw-araw nang hindi alam na maaari nilang masira ang kanilang bato ng tahimik. Mag-subscribe kung gusto ninyo ang video at i-activate ang bell para patuloy na matuto kung paano alagaan ang inyong bato at kalusugan ng natural with clear, responsible information, especially para sa stage ng buhay na ito. At huwag kayong aalis. Sa screen may ibang videos na specially selected para sa inyo kung saan nag-uusap tayo ng habits, early signs, at care na maaaring makatulong protektahan ang inyong bato at mabuhay ng mas relaxed at may vitality. Click nyo at magpatuloy tayong matuto ng sama-sama. Tandaan, ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay. Kayo ang may karapatang magtanong, kayo ang may karapatang malaman, at kayo ang may karapatang magdesisyon kung paano ninyo alagaan ang inyong sarili. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na video. Mag-ingat po kayo palagi at alagaan ninyo ang inyong bato dahil ito ang tunay na tagapag-filter ng inyong buhay. Mula sa akin, si Elena Santos, patuloy na mag-aral, patuloy na magtanong, at patuloy na maging matalino sa inyong kalusugan. Ingat po tayong lahat.